Um, Good evening po sa ating lahat. I can use language, magtatagalog po ako ngayong gabi. Before we start, nag-prepare po ako ng opening prayer for us. Let us pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Grant us, Lord, not to be anxious about earthly things, but to love things that are passing away, to hold fast to those that shall endure. Through Jesus Christ, O Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ang ating text po sa ngayong gabi ay makikita sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 9, verse 30 to 27. At ang tema po nito ay, whoever wants to be first must be the last of all and servants of all. Ito po yung kabuuan ng ating text. First is Jesus again foretell his death and resurrection. And the second is, who is the greatest? In verse 30, they went on from there and passed through Galilee. He did not want anyone to know it, for he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man is to be betrayed into human hands, and they will kill him. And 3 days after being killed, he will rise again. But they did not understand what he was saying, and we afraid to ask him. Then they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, what were you arguing about on the way? But they were silenced, for in the way they had argued with one another about who was the greatest. He sat down, called the 12, and said to them, whoever wants to be first must be last of all. He took a child and put among them, and taking it in his arms, he said to them, whoever welcomes one such a child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes not me, but the one who sent to me. The word of the Lord. Sa ating introduction po, makikita po natin dito yung the purpose and theme ng Gospel of Mark. Una po dito is the ultimate purpose and theme of Mark. Gospel is to represent or present and defend Jesus' universal call to discipleship. Mark returns often to this theme, categorizing his main audience as either followers or opponents of Jesus. It is also present and support this call to discipleship by narrating the identity and teaching of Jesus. Makikita po natin dito yung support ng pag-a-identify po natin kung paano ito nagtuturo si Jesus Christ sa mga tao, na kung saan ipinaliwanag ni Mark at binigyan diin kung sino yung mga main audience ng kanyang gospel. Discipleship is essentially a relationship with Jesus, not merely following a certain code conduct. Yung importante po dito yung relationship ng discipleship kay Jesus Christ. Marcos, in Greek, ito na po yung pangalan ni Mark as the gospel. Marcos in Latin, since he was a Jew. At Mark
yung kanyang surname. At yung original name po ni Mark is si John. At ngayon ko din po nalaman na ang pangalan pala ni Mark ay si John. At makikita po natin yan sa Acts chapter 12, verse 12 to 25 and verses 15 to 37. At makikita po natin at malalaman natin na si Mark ang nagsusulat at, at si Peter yung nagsasalita habang sinusulat ang gospel na ito. The characteristic of Mark gospel, the most obvious ones are compactness, vividness, and orderliness. Makikita po natin ang Gospel of Mark is yung sabi nilang maraming palamuti. Nakikita natin yung creativity ng pagsulat ng Gospel of Mark. Mark is considered to be the earliest of the Gospel. Sa ating New Testament, nauuna yung Matthew. But Mark, in verse 31, the context of Daniel, makikita natin sa Daniel na which speak of God entrusting His kingdom to one like a son of man, and declared that suffering at the hands of the evil word ruler precedes exaltation. In the verse 31, makikita natin doon na sinabi ni Jesus Christ na ang kanyang buhay ay tao ang maghawak ng kanyang buhay. Na kung saan pinatunayan ni Daniel from the Old Testament na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mag-suffer sa kamay ng mga tao. That is Daniel says na makikita natin the book of Daniel na sabi niya dito in verse 14 and 13, I saw one like a human being coming with the clouds of heaven, and he came to the ancient one and was presented before him. To him was given dominion and glory and kingship, that all peoples, nation, and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not pass away, and his kingship is one that shall never be destroyed. At makikita natin in the last verse ng ating text, mabubuhay siyang muli. Kaya dito sa verse 14, kahit ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak sa tao upang siya'y patayin, sinabi ni Daniel na shall never be destroyed. In verse 32, suffering was not part of the contemporary expectation of for the Messiah. To understand Jesus' message, the people needs a paradigm shift in their rabbis. They would regard their fellow disciples as their peer group, and thus might not include the rabbi in a dispute among themselves. Confronting him would also cost them honor. In verse 35, in antiquity as today, heroes are benevolent people with power, where preeminent rabbis stress humility but expected their disciples to serve them. Sa unang panahon, ang nanguna yung mga taong mataas, may power sa lipunan, na kung saan
makikita natin in the Roman Empire. In verse 36, much more than today, in antiquity, children were especially powerless in society and dependent on parents. At ito na yung sinasabi dito na kinuha ni Jesus Christ, halimbawa, ang isang bata para bigyan ng aral ang kanyang mga alagad. In Mark chapter 9, among other things, Jesus teaches the disciples about leadership in His kingdom. Hindi sa makamundong bagay, kundi sa kanyang kaharian. Your leadership starts with knowing whom you follow. Ang pagiging leader ay alam natin kung sino yung sinusunod natin. Jesus is the Son of God. In John chapter 1 verse 14, due all the honor and glory of God. Hindi natin masasabi na tayo ay leader, tayo yung masusunod. Kundi sabi ni Mark, knowing kung sino yung ifa-follow natin. Ito po yung dalawang reflection na pwede nating i-reflect sa ating sarili. One is, from where does greatness come? Number 2 is, what is the characteristic of a child? Ang pinagmulan ng kadakilaan is from our heart, mind, and soul. Masasabi ba nating dakila tayo kung hindi ito nagmumula sa ating puso? Hindi nagmumula sa ating isipan? Lalo't higit, hindi nagmumula sa ating buong pagkatao. True greatness is shown through one's work and action. Napakahalaga ang salitang work and action sa pagiging dakila natin. Ang salitang work ay makikita natin sa mga verses na ito or sa mga books na ito. In Genesis chapter 2 verse 15, nilikha ng Diyos ang tao para the word magtrabaho. But dito din nakikita na ang unang tagubilin na ipinagkaloob ng Diyos kay Adan ay ang pag-aalaga sa halamanan ng Eden, na kung saan matutukoy natin itong isang trabaho na ipinagkaloob ng Diyos. Pangalawa, ito yung bagay na sinumpa ng Diyos ang lupa na kung saan nagkasala ang tao. Na kung saan ang gawaing ibinigay bago pumasok ang kasalanan sa mundo at sumakatuwid ay bahagi ng perpektong nilikha ng Diyos. Works help fulfill man's need for purpose. Pero ano ba yung purpose natin sa pagtatrabaho? Ang purpose ba natin ay para maging mataas tayo? Purpose ba natin ay para pagsilbihan ng ating kapwa o ang ating Diyos? Makikita natin dito sa Ephesians 4 verse 28 ang rules in the life or the new life. At makikita in verse 28, yun yung sinasabing nagnanakaw ang isang magnanakaw para tumulong sa kapwa. Makikita natin ang pagtatrabaho at pagsasagawa ng kabutihan ay hindi nakabase sa kung ano ka.
Ang importante, marunong kang magbahagi sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. In Colossians chapter 2, verse 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso. It means na kung sinasabi natin ay ang greatness come from our heart, mind, and soul, kailangan nating gawin ang sinasabi dito sa Colossians chapter 2, verse 23. Buong puso nating tanggapin kung ano ang ginagawa natin. In Mark chapter 3, verse 3, makikita natin ang status o ang trabaho ni Jesus Christ before siya ay naglingkod at gumagawa ng himala sa panahon ng mga naisulat sa gospel. Nakikita natin dito ay siya ay isang carpenter. At in Luke chapter 2, verse 52, nakikita natin dyan na simula pagkabata, naroon na siya sa simbahan na gustong maglingkod at igugol ang kanyang sarili sa simbahan. Pinapakita dito ang salitang pagtatrabaho or work ay hindi lamang para sa sarili natin, kundi nagmumula sa Diyos at pwede nating gamitin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. In the word action, makikita natin in James chapter 1 verse 21 na mayroon maraming bagay ang natatanggap natin mula sa Diyos kung tayo ay nagtatrabaho, nagsusumikap na sundin ang nais ng Diyos para sa atin. Magagandang regalo, magagandang bagay na mula sa Diyos. Una dito ay ang kaligtasan. Kaligtasan natin. Pangalawa, ang biyaya. Biyayang buhay, kung ano man yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pangatlo ay ang pag-asa. Pag-asa na patuloy tayong mabuhay ng may kapayapaan at tatamasahin yung kagustuhan at pagpapala ng ating Panginoon. In James chapter 1 verse 22, sabi niya dito, hearing and doing the words. Talikuran ang lahat ng kasalanan at tanggapin ng buong puso ang salita ng Diyos na makakapagligtas sa atin at magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos at isabuhay natin. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nangangahulugan na tayo ay palaging nasa ilalim ng kanyang kautusan, kundi ito yung parte na kung saan masasabi nating mapalad tayo dahil tayo ay isang anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. At may karapatan tayo gawin ang nais ng Diyos para sa atin. Ang salita ng Diyos is action word. Kung mawawala yung action, hindi na buhay ang salita ng Diyos. If kung action lang yung ating ginagawa, wala yung salita ng Diyos.
ibig sabihin, hindi kompleto yung ating buhay at pagsunod natin sa ating Panginoon. Let's think about a few action that God wants us to do. One is the attraction or interest natin sa pagsilbi at pagsunod sa ating Diyos. In Ephesians chapter verse 11, Colossians chapter 3 verse 12, makikita natin kung paano tayo magiging interesado sa pagsisilbi sa ating Diyos at sa ating kapwa. Pangalawa, teach. Paano ba tayo magturo? Pangatlo, submit. Submit ourselves as a sacrifice or offering para sa ating Diyos. At pang-apat, matuto tayong magalak, magpasalamat sa kung anumang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ito yung question natin sa ating sarili. Do you want to be a great? Gusto ba nating maging dakila? Kung mapapansin natin sa ating text, ito yung dahilan kung bakit nagkakagulo, nag-aawayan, nagtatanungan yung mga apostol kung sino ba yung pinakadakila at dakila sa kanila bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Tanungin natin yung ating mga sarili. Gusto ba nating maging dakila? Makikita natin dito kung paano naging banal at may pananagutan tayo bilang isang tao. In verse 30 to 31, makikita natin dito is to be betrayed into human hands. Alam natin na tayo yung nagpapako kay Jesus Christ sa cross at tayo din nagpapatuloy sa ngayon sa panahon natin na kung saan patuloy nating pinapako sa cross ang ating Panginoon. Nakikita natin sa text na ito yung pananagutan ng tao. Paano niya inilagay sa sarili nating kamay o sariling kamay ang buhay ng ating Diyos. Pero the last things, sabi niya dito, siya'y mabubuhay. Dito makikita din natin yung fulfillment na sinabi niya si Daniel at Prophet Isaias na kung saan may darating na magliligtas sa atin. See divine love and human sinfulness. In Romans 3 verse 25, inilagay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya dito makikita natin na ipinagkakaloob ng Diyos ang Kanyang kapatawaran sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. In Acts chapter 4 verse 28, itinakda ng Diyos na magkatipon sila in the Last Supper upang tuparin ang nakatakda.
Ibig sabihin nito, ang bagay na kung saan inilagay ng Diyos ang kanyang sarili sa kamay ng mga tao upang gawin at tuparin at itinakda ng Diyos Ama. Na kung saan in chapter 3 ng John, ang favorite verse natin is John 3 verse 16. Ito yung itinakda. For God so loved the world. Ayun yung gusto ng Diyos. Ito yung itinakda. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. Saan ba tayo? One, ito yung worldly greatness. Ito yung makamundong kadakilaan. Or dito tayo sa true greatness. Ito yung nagiging resulta ng superiority above others. Acclaim from others. Makikita natin kung gusto nating mag-acclaim from others. Purihin tayo, kung gusto nating bigyan ng papuri, at nagiging resulta ito ng maging mapagmataas tayo sa buhay, sa ating sarili. Alam natin at sinasabi natin na ako yung superior. Ako yung pinakamataas. At nagiging resulta ito ng worldly greatness na kung saan alam natin na ito yung ayaw ng Diyos para sa atin. Dahil ang gusto ng Diyos is the true greatness for us bilang kanyang mga anak. Jesus redefined our quest for greatness. In verse 35 to 37, he sat down, called the 12, and said to them, whoever wants to be first must be the last of all and servants of all. That he took a child and put it among them, and taking it his arms, he said to them, whoever welcomes just a child in my name, welcome me. And whoever welcome me, welcome not me, but the one who sent me. Nagpakababa ang Diyos para sa atin. At makikita natin dito na sinasabi niya, kung sino man ang gustong mauuna, ay siyang mahuhuli at maging lingkod ng lahat. In our Book of Common Prayer, makikita natin sa Outline of Faith ang the ministry na kung saan makikita natin ang first na ministry ng simbahan ay the lay or laity. Second, the deacon. Third, and the last, bishop. The one example na kung saan makikita natin yung pinakadakila at mataas ay nagiging sa baba. Yun yung kagustuhan ng Diyos na mangyayari sa ating buhay. Na huwag nating isipin na tayo ay nasa taas, kundi isipin natin na tayo'y lingkod ng ating Panginoon. In verse 37 to 35 to 37, makikita natin dito yung be selfless in serving others.
po natin dito yung characteristic ng bata na kung saan ito yung nagiging example ni Jesus Christ kung paano tayo magiging pinakadakila. At alam natin yung mga ugali ng mga kabataan or mga bata na kung saan pwede nating gawin. Una dito yung nakadepende sa magulang. Na kung saan ang mga bata ay nakadepende lamang sa kanilang mga magulang. Na kung saan tayo, pwede din tayong at gawin nating sentro ang ating Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ang mga bata ay matuto at marunong magrespeto. Respeto sa kanilang mga magulang at nakakatanda. Ang mga bata ay mayroon silang curiosity sa buhay. Confidence. Marunong magbigay. At isang patunay dito yung the feeding of the 5,000 in the Gospel of John, chapter 6, verse 9. At makikita natin ang characteristic ng mga bata ay marunong silang mag-accept sa kanilang mga mistake. At yun yung nagiging pundasyon na kung saan ginawang example ni Jesus Christ ang bata kung paano tayo magiging pinakadakila sa lahat. At makikita natin dito, whoever welcomes one as child in my name welcomes me. And whoever welcomes me, welcome not me, that one who sent me. Ang pagtanggap natin sa Diyos ay pagtanggap din natin sa Ama na kung saan may responsibilidad tayo na pwede natin gawin at gawin natin bilang anak ng Diyos. Kung dakila o magiging dakila sa lahat, dito is the lowly service on earth. Kung gusto nating maging dakila, magiging humble tayo sa lahat. Lowly service on earth plus God, glory to God in heaven ay magiging resulta ng true greatness natin. Paano ba natin pinupuri, binibigyang puri ang ating Panginoong Diyos sa langit? Makikita natin sa picture na ito ang isang bata. Yan. Ayan. Makikita natin dito yung pagtutulungan ng bawat isa. Bata, matanda, makikita natin dyan, ECW, BSA, na kung saan nagtutulungan sila para gawin na maayos ang simbahang ito. Paano ba ito magiging true greatness sa ating buhay? Kung ire-reflect natin, ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Ngunit, ang kanya-kanyang kakayahan na iyon ay pinagkaisa upang maging resulta ng magandang bagay na pwede nating gawin para sa simbahan at para sa ating kapwa. Makakabuo tayo
at makakatulong tayo sa ating kapwa, helping each other burden. Leadership and volunteering. Sa aming dayos, maraming mga lay na kung saan nagsisilbi na hindi umaasa sa kung saan mayroong nakukuha sa kanilang pagsisilbi. At masasabi natin itong may volunteerism sa bawat isa. Makikita din natin dito yung leadership na gusto ng Diyos para sa atin. Na magsilbi ng walang bayad at buong pusong nagsisilbi sa Diyos para sa ikakaunlad at ikapupuri ng ating Panginoon. Dito makikita natin yung ugali ng mga bata na kung saan ang mga lay na ito ay mayroong mga bata na nagiging Bible. Ang pinakabata dito ay 14 years old na kung saan makikita natin yung willingness sa pagsilbi saan hindi nakabasa anuman ang makukuha nila in material. Na kung saan ito yung komunidad na masasabi nating kulang sa mga material na bagay. Ngunit marami sagana sa spiritual na buhay. Makikita mo yung mga na kung saan gusto nilang magsilbi para makuha natin ang true greatness. Matuto tayong mag-share sa ating kapwa. Dito makikita natin sa picture na ito yung pag-share. Ito yung bagay na kung saan sa konting paraan, sa konting bagay, nakakatulong tayo sa ating kapwa. At ito yung ginagawa ng mga ECW sa St. Paul Parish. Na kung saan every December nagbibigay sila ng konting tulong sa mga congregation na alam nilang kailangan nila ng tulong. At sa picture na ito ay makikita natin yung sharing ng isang pari na kung saan hindi niya kiniklaim na siya ay priest para mag-alay, mag-share ng kanyang talent para sa congregation. Makikita natin dito yung pagkakaiba ng pagbibigay at pag-aalay, ngunit iisa lang yung magiging resulta. Ang papuri at pagbigay natin ng lahat ng bagay para sa ating Diyos at pagsisilbi natin sa ating kapwa. Sa konting bagay na ipinagkakaloob natin sa kanila, makakapagbigay tayo ng pag-asa. Pag-asa na kung sasabi nilang isa tayo sa mga bagay, isa tayo sa mga pinagpapala ng Diyos, at hindi hadlang yung ating katayuan sa ating buhay.
Next is the caring. Paano ba natin pinapahalagahan, ilagaan ng ating kapwa? Makikita natin dito sa pag-care or caring natin sa ating kapwa, hindi nakabase kung ano yung edad natin. Matanda ka man, bata ka man, or may katayuan ka man sa community, or mataas man ang inyong posisyon, hanang magsilbi sa iyong kapwa. At makikita mo doon yung tunay na kadakilaan na sinasabi ng ating Diyos. Ang tutulungan sa paggawa ng kagustuhan ng Diyos ay nagiging pinakadakilang bagay na kung saan ay hindi matatawaran ang kasiyahang na ipagkakaloob natin. Dito makikita natin sa picture yung ministration of the sick. At ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Sa ating sitwasyon sa ngayon, makikita natin kagustuhan ng mga tao ay nakabase sa mga material na kung saan na nakikita natin sa aligid at tanggapin ang mga makamundong bagay na nakikita natin sa mundo. Paano ba natin gawin ang nais ng Diyos para sa atin? Paano ba natin isabuhay ang pagiging dakila na sinasabi ng ating Diyos? Sa ating application, una dito, do not compare yourself to others. Makikita natin na kung gusto mong magsilbi sa iyong kapwa, huwag mong kumpara yung iyong sarili. Huwag mong sabihin na hindi ko kayang magsilbi, hindi ko kayang gawin ang ginagawa niya dahil dito lang ako, dahil mababa lang ako, dahil bata lang ako, dahil wala akong kakayahan para tumulong sa aking kapwa. Sa pagko-compare ng ating sarili, nawawala yung ating pag-asa na magsilbi sa Diyos. Nawawala yung pagiging irresponsibility natin sa Diyos para gawin at sundin. At matuto tayong makontento sa kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pangalawa, selflessly or serve na hindi para sa ating sarili. Mag-serve tayo, hindi manggap ng isang bagay na kung saan gusto nating may reward tayo na matatanggap tuwing nagsiserve tayo sa simbahan. Nagsiserve tayo sa community, nagsiserve tayo sa ating kapwa. At madalas nangyayari ito sa ating buhay. Nangyayari ito na gusto nating mag-serve, na gusto nating may kapalit na ipagkakaloob sa atin. Confess your sin and accept Jesus as your foundation. Paano ba tayo nagsisilbi kung hindi naman tayo natutong mag-confess sa ating mga kasalanan? Paano ba tayo nagsisilbi sa Diyos kung puno tayo ng galit? Puno tayo ng puot para sa ating kapwa. Puno tayo ng puot na kung saan ito yung
sarili nating lakas ang lahat ng bagay. Na kung saan hindi natin inisip na si Jesus o si Jesus Christ ang ating pundasyon at ang ating kaligtasan. Serve others without hoping reward. Nakikita natin sa mga picture na ito yung pagbibigay, pag-aalay ng kanilang sarili na kung saan hindi nila iniintay, hindi may kapalit. At nakikita natin dito yung true leadership, true greatness na ibig sabihin ng Diyos sa ating gospel. Na kung saan makikita natin na ang mga taong ito ay walang sapat na kakayahan para tulungan ang kanilang kapwa. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang oras, panahon na pinagkakaloob sa simbahan, ay nananatili silang konektado sa Diyos. Konektado sa utos ng Diyos na kung saan magsilbi para sa ikabubuti ng bawat isa at sa ating Panginoon. Na kung saan makikita natin dito yung pakikipag-isa, pagtutulungan, pagmamahalan, na kung saan mabubuo ang pinakadakilang bagay na kung saan na makakamit natin sa ating buhay. Masasabi ba nating pinakadakila tayo kung makukuha na natin ang buong mundo? Masasabi ba na pinakadakila ka kung nasa mataas ka na posisyon? Masasabi ba nating dakila tayo kung tayo'y nakakalamang sa ating kapwa? Kung babalikan natin yung ating text, situation today, paano ba natin iiwasan yung mga makamundong bagay na kung saan nahuhulog tayo sa kagustuhan natin na maging dakila? First, in our family. Sa ating pamilya, may superiority na kung saan may isang tao o isang tao na masusunod na siya yung mataas, siya yung masusunod sa lahat, at siya yung magdidesisyon sa ating buhay o sa ating pamilya. Paano ba natin mai-apply sa ating pamilya yung mga turo na kung saan dapat tayong maging magpakababa, be humble, para sundin yung kagustuhan ng Diyos? In our community, paano tayo makakatulong sa ating kapwa para gawin yung kagustuhan ng Diyos? Na kung saan magsilbi ng walang bayad. At ito yung mahirap gawin bilang isang tao, na kung saan handa tayong magsilbi na walang kapalit na nagmumula sa ating kapwa. At madalas na nangyayari na kung walang kapalit na ipagkakaloob sa iyo, hindi ka tutulong at hindi ka handang tumulong sa iyong kapwa. In our church, sa simpleng bagay na kung saan nakikita natin, mas pinapahalagahan natin yung mga taong may counterpart sa simbahan, at mas pinapahalagahan natin yung mga taong alam natin na mataas
ang estado sa lipunan. Na kung saan, in that way, makikita natin yung mahamundong kadakilaan na nais natin. In our church, makikita din natin na ang pagsisilbi sa ating kapwa ay walang inaasahang reward. At isa dito, yung example ng example na kung saan yung mga bahan ay hindi umaasa ng kapalit sa kanilang pagsisilbi. In the last part ng ating slide, makikita natin dito yung discussion question. First, dito, do you ever compare yourself to others? If so, in what way and what is the effect on your life? Number 2, have you ever served others without hoping for reward? If so, in what way and how did it feel? If not, what are the opportunity in your life that you could trying doing so? Yung buhay, yung comparison talaga. Na kung saan, sabi ni Padre Lioba, huwag natin i-compare yung ating sarili kasi minsan yung pagko-compare natin sa ating sarili ay nakakawala ng gana para mag-serve tayo sa ating kapwa. At pangalawa, yung comparison na sinasabi ni Padre MJ na kung saan pwede naman nating compare yung ating sarili sa isang tao na kung saan mayroon tayong makuhang aral or model sa taong iyon. Na kung saan yun yung nagiging na kung saan bakit nagiging isa po akong minister ng isang simbahan. Yung kino-compare ko yung sarili ko sa taong may alam ko na may matutunan ako sa kanya. That's why I'm here in seminary and one of the lay catechists of our diocese in EDSP. At yung pagsisilbi natin sa ating kapwa ay pagsisilbi natin sa ating Diyos. Na kung saan yung nagbubunga sa atin ng kagalakan para patuloy tayong magsilbi at gawin kung ano yung nais ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa simbahan, kundi kahit sa komunidad at kung nasaan ka man, maaari tayong magsilbi sa ating kapwa. Na kung saan hindi natin iniisip yung reward na matatanggap natin. Mayroon man tayong reward na matatanggap pero hindi yun expected na sa atin bilang isang maglilingkod ng ating Panginoon. Kaya siguro yung ating sharing ngayon, yung Bible study natin ngayon, paano ba natin gawin yung nais ng Diyos para sa atin upang tayo ay maging dakila. That's all, Deacon. Okay, so let's have a closing prayer. Yes. Let us pray for our closing prayer. Direct us, O Lord, in all our doings with your most gracious favor